Paps, muling nagbabalik DJ MBR Everyday DIY. At kung bago ka pa lang sa channel ko, yon ang hindi ko alam. Mga Paps, yung susuriin natin sa araw na to, no? Ayan, Tagalog na Tagalog, no? Sa English review. Siyempre, alam nyo na kung ano to, battery spot welding. Ayan, nakalagay 8,000 watts. Bola lang yan. Isa sa maganda rito, mga Paps, tong ano, yung trigger niya, no, manual. Ayan, tatapakan mo yan ng pae. Ang kagandahan dyan, siyempre, mapopwesto mo na yung iwe-welding mo, itong pinaka-welding pen, bago mo tatapakan ito. So yun, no, makaka-discarte ka ng maganda. At ang isa pang maganda rito, mga Paps, may kasama siyang manual, no? Libre manual nyo, no? Ang problema nga lang, no, sa manual, sobrang laki ng mga ano nyo, mga letra, no? Hindi ko siya mabasa sa kalakihan, kaya hindi ko na binasa to. Gagamit pa ba naman ako ng microscope dito? Galing, ha? So yan, dito naman tayo sa kanyang specs. Ito yung pinaka box. Libre na yan pag binili nyo, ha. May kasama ng ano yan, may kasama ang box na. So yan yung ginamit na ano, baterya, no. Ano yan, lithium polymer na high drain yan, sigurado yan. Kasi kung hindi high drain yan, hindi yan makakapag-welding. So yung output current, 650 amps daw. Bola lang yan. So yung design 1,000 amps, no? Hindi yung voltage niya 8 volts lang. Totoo yun, mababa lang talaga yung kanyang voltahe. So yung input, ito yung charger, 8.4 volts. Saan ba yung charger? Mamaya na, hanapin ko pa eh. Burara kasi ko, kaya hindi ko makakita. Ayan, 500 milliamps lang, no? Yung output ng kanyang charger. Yung recommended na strip, no, 0.1 tsaka hanggang 0.15. Yung kapal yan nung ano, nung nickel strip sa Lazada mismo. Kaya mag-welding ng ano, tawag rito 0.3, no, or 0.30. Wala kasi ko nung isa nun eh. Yung nickel strip na ano, 0.3. Ang pinakamakapal ko lang kasi rito yung ano, 0.15. Yung ginamit kasi na baterya rito, dalawang ano yan lithium polymer, no, yung malapad. Dalawa yon, 3.7 volts ang bawat isa, siniris para maging 8 volts. Kasi yung 3.7 volts, ano yan nominal, ano yan, nominal volts nung lithium polymer. Pag full charge kasi yan, nasa 4 plus kaya kung dalawa yan, magiging ano siya, magiging 8 volts naka-series. So yan mga Paps, no, bilis ko nakita yung charger. Kaya kalimitan kasi pag naghahanap ako ng mga bagay-bagay, ang hirap hanapin. Nakakalimutan ko kung saan ko na ilalagay. So yan, maliit lang yung charger, no. Tulad ng nasabi ko kanina, ano, 500 milliamps lang siya, no. 8.4 volts. So yan, dito tayo dumako sa pinaka unit. So yan, kung magcha-charge ka, syempre dito mo ipapasok, kaya naman nakalagay charge. Ito yung power button tsaka yung kanyang selector. So pag on mo nyan, dapat daw magbiblink muna yung ilaw. Uy, galing nag-blink nga. So ibig sabihin, ano raw, good daw yung mga pyesa-pyesa niya sa loob. Kanya namang selector, ayan, number 1 hanggang number 9. Yung nakita ko sa Lazada nito, yung sample video nila, pagka yung iwe-welding mo, yung kapal niya, no, 0.30 na strip, nilalagay sa 9. So nakita ko naman, no, kaya niya maghinang ng 0.30. Ano nga ba recommended na gear o number, no? Gear kasi tawag sa mga ganyan Gear 1 hanggang Gear 9. So ang pinaka the best dyan sa napun ako, no, sa experience ko, Gear 5 ang the best dyan. Kapit na kapit, pero hindi mabubutas yung baterya. Kasi tinry ko sa ano, number 4, no, kumapit naman siya, kaso nung kinalas ko yung pinaka nickel strip, hindi siya nabutas, no, hindi siya nasira tulad dito. So sa number 5, good na good to, number 5, tamang-tama yung pinakaluto, no.
nasira yung strip, maganda yung kapit, pero hindi naman nabutas yung pinakabaterya. Yung ibang baterya na medyo luma, no, medyo manipis. Sabagay, manipis na yung luma na kasi nabutas sa 7, so hindi po pwede, no. Ang pinaka-safe talaga dyan, kung yung strip mo, 0.15 yung strip mo, the best na yung safe ka na dyan sa number 5. Tag ko na rin to mga paps. Ito yung battery voltage mo. Ayan, 8.64, no. Kung raw siya, 7.3 na, no. Kaya 7.4, ay charge mo na. Hindi na kasi siya makakapag-welding ng 7 volts. Isa pa sa nagustuhan ko dito, yung pinaka-wire niya, no. Talaga makapal, no. Kapal ng wire, oh. Yung solder pen, maganda rin, makapal din. Ito adjustable. So kung gusto mong habaan, kaya palitan, no. Nasira, na pudpud na, halimbawa na pudpud na. Ayan, ayaw umano. Ayaw lumabas, oh. So ayan, medyo magtatagal tayo, no. Pampahaba ng vlog. Ayan, pwede mong palitan. Nakakabili naman ito, mura lang ito eh. Ang tawag dito, solder pen na alumina copper. Ayan, pwede mong habaan, pwede mong iklian. Pwede nga rin itong luwagan, tsaka sigipan, no? Parang ka, no? Alam nyo na yun. So, ang tanong mga paps, paano nga ba nakakapag-welding to ng 8 volts lang, no? Simple lang naman yan, kasi nga, yung ginamit na baterya rito, dyan yung baterya na tinatawag nila ngayon na high drain, no? O meron siyang high current output. Lasan kasi yung ginagamit na baterya rito, lang yan, yung capacity, malamang 2000 milliampere hour o 2 ampere hour. Pagkaiba kasi yung yung ampere hour sa amperes, no? Yung ampere hour, halimbawa, 3,000 milliamps, no? 3,000 milliampere hour, ibig sabihin nung baterya na ganun, kaya niyang magbigay ng 3,000 milliampere hour sa loob ng 1 oras. Kung mas mataas yung milliampere hour mo o kaya yung ampere hour, madalit sabi, mas matagal siyang malobat. Yung sa ampere naman, halimbawa meron kang alternator, isang 30 amps saka isang 70 amps. Siyempre mas malakas yung load, no? Noong 70 amps, kaya niya magpatakbo ng mga aircon, kaya meron kang sound setup sa kotse mo na hindi kaya naman nung 30 amps na alternator. Kaya lang kasi niyang 30 amps, mga ilaw-ilaw, headlight lang eh. So yan mga paps, yung yung sample na ginamit na baterya dito. Ayan, 3.7 volts. Meron siya, yung capacity niya 2,150 milliampere hour, 60C. Yung 60C dyan, yan yung C rating, no. So halimbawa 2,000 milliampere hour na lang, no, or 2 ampere hour. So yung to multiply mo sa 60, 120 amps. So yan na yung discharge current mo. So ang lakas 120 amps, kaya kaya niya mag-welding ng mga nickel strip. Ayan mga paps, gusto niyo bang katayin ko to para makita nyo yung laman loob? Sa susunod na lang mga paps, no, medyo masakit yung ulo ko ngayon at ako'y sinisipon. Ang next natin, magsa-shoutout na tayo. Unang pagbati kay Berting Rapols, no, kay Bossing Berting. Yan, salamat po. Kay Bossing Ramon Jr. Nobal. Yan, thank you Bossing. Isa masugid nating taga-subaybay, si Bossing Nel Chan. So yan, nahulaan niya na bumili ko ng bago nitong battery spot welding. Doon yun sa nakita niya sa huli kong in-upload na na video. So yan mga boss, maraming salamat sa inyong pagtangkil. So yan mga paps, ito po si DJ MBR, Everyday DIY, na pansamantalang nagpapaalam. Salamat mga paps.